my beloved Boss Mike Cervera. Alam niyo po ba mga kababayan ko? Naalala niyo po ba ito? Dito ay si Charlie Tan, nakapartner ito ni Michael Yang. Magkapareha sila ng triad. Tapos ang naging protektor ay sila Pulong Duterte at Mans Carpio. Tapos ang mga naging facilitators naman ito na ipasok ito at naipuslit palabas ng customs ay sina Faildon, sina Allen Capuyan at iba pa na mga na-mention dun sa... Naalala nyo yan? Kaya nga sabi niya noon, hindi niya ho titigilan yung mga hayop na yan. Sabi niya, ito Habulin ko to si President Duterte. Narinig nyo? Your worst. Dahil hahabulin ko to si President Duterte. The moment mawala na siya sa poder ng kapangyarihan, ipapakulong kita. Hahabulin ko. Narinig nyo? The moment na wala na sa posisyon, si Digong, hahabulin niya raw yun. Ipapakulong niya. Ayan, mga kababayan, kinulong na nga si Digong. Nagkatotoo naman di ba? Nagkatotoo naman, di ba? Eto, mga kababayan ko. Yari sila Yari talaga mga kababayan kay kay Trillanes tong mga ito Niyari ni Trillanes. Nasaan na yung Boss Mike? Ito, yan Na dumating sa International Criminal Court si Senador Antonio Trillanes. Narinig nyo? Pakinggan natin uli. Relax na dumating sa International Criminal Court sina Senador Antonio Trillanes at Congressman Gary Alejano. Pananaw nila ito ang tamang korte na bibigyan pansin ang kanilang inahaing 45-page supplemental complaint laban kay Pangulong Duterte. Tinawag nila ang supplemental communication na Digong, the Grave Digger, a look into the Philippine President's bloody war on drugs. Naniniwala silang solid ang kanilang ebidensya at mga testigo na magpapatunay na mayroong sistematikong pagpatay sa mga drug suspect na pinapatupad ng PNP sa utos ng Pangulo. Both sa law enforcement side, yung mga gumagawa noon, whether before and recently, and yung mga biktima. Mga nakapagsaksi ng mga pangyayari ngayon. Walang maganda dito, walang supermajority dito sa ICC. Wala ito sa control ng presidente o ng Kongreso, mga aliado niya sa Kongreso. Kumpiyansa si Trillanes bago matapos ang taon, makakakuha sila ng pabor na desisyon. Kahit naniniwala si Trillanes na kayang sugpuin ng AFP ang bakbakan sa Marawi, hindi ito hadlang sa balak ng Pangulo na ilagay ang buong bansa sa martial law. Hindi natin Naalala niyo yung mga kababayan ko, talagang nagpursige. Nagpursige si Trillanes. Kaya sabi ko sa inyo, kung mayroong po kayong dapat na pasalamatan kung bakit nakulong si Digong, ay eto lang yun. Tama? Ngayon eto mga kababayan ko. Sa kabila ho ng ginawa nila na panggigipit kay Trillanes, mga kababayan, sa kabila ho ng panggigipit at kung ano-anong paninira, mga kababayan ko, pati ho yung pinagkaloob na amnestiya kay Trillanes, mga kababayan, binawi ni Digong Naalala nyo? Binawi ni Digong yun, yung amnestiya na binigay sa kanya. Kung inyong maalala, nag-awkward ito Di po ba? Kahit po siya ay senador na. Nung mga kababayan, nung araw na siya ay nasa Navy, mga kababayan, nanguna ito. Saan? Sa Magdalo kung naalala nyo lang, kung hindi ako nagkakamali, 2003. 2003 mga kababayan. Awkward mutiny. Kasama yung mga Magdalo. Yan yun. Ano nangyari mga kababayan ko? Di ba? Sinira ng pinakulong ni Gloria pala. Nung naupo, nawala na sa poder si Gloria, binigyan ng amnestiya ni Pinoy. Nakawala. Di ba? Tama? Tama, di ba? Ngayon mga kababayan, nanalo ang senador yan. Kailan? Nung panahon ni Gloria.
Panahon din ni Gloria yon. Abay, senador na. Abay, pa rin nagpo-protesta pa rin eh. Galit si Trillanes sa mga magnanakaw katulad natin. Oo. Galit talaga. Di ba? Ngayon, nung panahon na ni Pinoy, binigyan ng amnestiya. Sa madaling salita, may amnestiya siya. Ngayon, mga kababayan, ginagamit ho ngayon ni Digong na pambala. Wala. Pinababawi sa Korte Suprema yung binigay na pribileyo na yun. Para nga makalaya na ng tuluyan at wala ng kaso si Trillanes noon. Eto yun. Korte Suprema na valid ang ipinagkaloob na amnesty kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Ipinag-utos din ng Korte na alisin ang Presidential Proclamation No. 572 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpawalang bisa sa amnesty ni Trillanes dahil... Yan na. Mayroon na hong desisyon, mga kababayan ko. Lumabas na ho yung desisyon ng Korte na itong si Trillanes ay talagang malinis. Doon po sa binigay na amnestiya. Napilit ng grupo ng mga Duterte na ipakulong uli sa pamamagitan ng pagbawi ni Digong noon. Yan po ay nung panahon ni Digong sinampa hanggang mga kababayan umabot na nga, tumawid na kay Manong Bongbong. At eto na ngayon ang desisyon. Clear na ho. Ibig sabihin, unconstitutional yung pong ginawa ni Digong na ibawiin yung kanyang amnestiya. Grabe talaga si Digong. Oo. Grabe talaga ito. Yung batas, hindi kinikilala ni Digong eh. Hayop talaga. Hayop si Digong. Lahat gagamitin niya. Paano? Wala naman siyang maibato kay Trillanes. Na si Trillanes ay nagnanakaw sa kaban ng bayan, wala. Diba? Kaya kung ano na lang, yung makikita niyang pwedeng ibala. Pwede naman kasing sabihin na kurakot si Trillanes, wala hong makita. Si Trillanes, maraming nakikitang pangungurakot nila. Ayan. Diba? Ano resulta? May stroke na naman sila Banat Bay. Lalo si Pulong. Malamang nangingisay na yon. Nangingisay saan, Boss Mike? Nangingisay. Sino? Si Pulong. Sabi mo nangingisay eh. Anino naman, ang hina mo naman talaga, Nangingisay yun ngayon. Bakit nga, Boss Mike? Nangingisay kasi nambuking na naman ng pokpok yun. Siyempre, kapag ka-climax, nangingisay yun. Diba? Pagka ikaw ba naman ng booking ng pokpok, ewan ko na lang. Kung hindi ba tumuwid agad yung dalawa mong paa niyan? Ano? Diba? Kung hindi ba naman nagtuwid yung dalawang paa niyan? Diba? Pulong, ganyan na lang gawin mo. Booking ka na lang ng mga pokpok dyan sa Davao. Ayan na mga kababayan ko. Pag umano ito sa konstitusyon. Ayon sa SC, hindi maaaring i-revoke ng Pangulo ang amnestiya kung walang pagsang-ayon ang Kongreso. Kita niyo mga kababayan, ang tagal-tagal nilang desisyonan. Ang tagal-tagal nilang dinedesisyonan yung pong mga ganyang kaso. Biruin nyo, sinampay yan nung panahon ni Digong. Abay, tumawid na ho kay Pangulong Bongbong. 3 taon na ho yung nakakaraan. Mula nang maging Pangulo si Pangulo, Pangulong Bongbong ang tinutukoy ko. Ngayon lang po na desisyonan, kita nyo, di lalo na naman manggigigil yan si Idol. Idol na to, mga kababayan. Idol, diba? Lalong manggigigil yan, kita nyo? Wala akong nilabag na batas sapagkat ako, itinaya ko ang aking ranggo at ang aking pagkatao para lang ipaglaban ang bansang ito. Sabing ganun. Pag narinig nyo kausap si Trillanes, mga kababayan, grabe, tindi.
Oo, mapapaganito kayo. Di ba? Oo, tuloy. Ipagkaloob din na amnesty sa dating mambabatas ay matagal nang pinal. Dahil pa ng korte, may kapanipaniwalang ebidensya na naghain ng kanyang amnesty application si Trillanes. Kita nyo? So, tapos na yan. Kaya galit na galit yung mga DDS ngayon kay Trillanes. Siya pala ang makabayan. Siyempre, oo. Yan yung Pilipino na hindi na kailangan manumpa at magpanatang makabayan. Kung meron man, kung meron man, hindi si Bato, hindi si Paeldon, at hindi rin si Bongo, hindi yung mga yan, hindi. Kung meron man, si Trillanes yun, dapat yan, hindi na nagpapanatang makabayan kasi nagawa niya na yan, di ba? Sabi niya kahapon, ready ka ba na interview na ako? Sabi ko, Senator, yung boses ko may problema. Baka hindi kita makausap na maayos sa live Nakakahiya sa'yo. Pagpaliban na lang natin muna. Tsaka na lang pag okay na ako, tsaka kita i-interviewin di ba? So abangan ninyo. Part 2 ng tapatang Mike Cervera tsaka Trillanes. Ngayon, ito na ngayon mga kababayan ko. Tignan nyo mga kababayan. Talagang nagpupursige na panagutin ng mga Duterte netong si Trillanes. Gusto niya talaga mapanagot kasi alam niya na may kasalanan talaga sa bayan ang mga Duterte. Kaya tignan nyo, panoorin nyo. Pasok. Na nakakuha ng 7 billion pesos worth of projects yung tatay at kapatid ni Bongo because of the influence nilang dalawa ni Duterte. Walang pwedeng ibang dahilan kung paano nila nakuha yon. Kalokohan para kay dating Senador Sonny Trillanes ang paghugas kamay ni Senator Bongo. Tingin kasi ni Go na hindi niya tinulungan ang kanyang pamilya sa kanilang government contracts at hindi niya raw kilala ang tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya. Kita nyo mga kababayan, sinungaling talaga, di ba? Pero ngayon, wag na natin tutukan yung mga yan. Obvious naman. Si Trillanes mga kababayan, bilib na bilib ako rito Alam nyo, tinataya yung buhay para lumabas lang ang katotohanan, para mapanagot yung alam niya na may kasalanan, mga kababayan ko, si Sentry, magsasampa ng kaso sa ombudsman, sa DOJ. Abangan natin, gusto ko nga sumama Diba? Sama tayo, gusto niyo sumama? Magsasampa nga raw. Si Sentry. Tuloy. Ama ng senador, si Desiderio Go, ang owner ng CLTG Builders. Half-brother naman niya si Alfredo Go, ang may-ari ng Alfredo Builders and Supply. Ang dalawang kumpanya, base sa COA records, nakalikom ng halos 7 billion peso worth of contracts sa loob ng higit isang dekada. Grabe mga kababayan, 10 taon mahigit. Grabe kita nila mga kababayan, 7 billion. Sabihin nyo na lang na 20% ang kinikback nila. Ay hindi naman. Kinita na lang. Kinita na lang. Paano pa yung kickback nila, mga kababayan ko? Di mas matindi yun. Diba? Magkasundo tayo, Sir Mike, sa yan na nga. Huwag kayong mga away kasi marami naman tayong pagkakasunduan. Kaya nga, ulitin ko lang. Tignan nyo kami ni Jojo Chavez, ni Jai Sales. Magkakasundo naman kami kahit na magkaiba kami ng pananaw kay Martin. Diba? Diba? Tuloy. Mapili ko ba yung kamag-anak ko kung pwede lang pumili ng kamag-anak? Kita nyo, ang babaw ho kasi ng dahilan ni Bongo rito Sa totoo lang, para bang nagdadahilan na chismosang kapitbahay lang natin yung katwiran. No? Di ba no? Jinggoy?
Jojo Chavez, Marian Tomas, Pachuchay, Agnolon Prias, Amira, Heidi Pantino, Carmelita, Cherry Amadeo, Sherry Chamadeo, Rosby, Elena. Parang kapitbahay lang natin chismosa, yung katwiran niya. Kung pwede lang eka na mamili ng kamag-anak, hanip yung katwiran, pang genius, mga kababayan. Biruin ninyo, mga kababayan ko. Itong nagpapakilala na Batanggenyo Bisaya. Aba, pinakyaw niya yung Batanggenyo Bisaya. Pero kita niyo naman, apelyido, inchik, pati muka. Ganon magmanipula yung mga mambubudol. Ganon magmanipula yung mga mambubudol. Yung bang hindi babanggitin yung kinaiinisan nyo. Babanggitin lang, mga kababayan, yung gusto nyong marinig. Na mga salita. Kita nyo, ulitin ko lang. Bakit hindi niya masabi na siya ay Chinese? Lagi niyang sinasabi, mga kababayan, ako po ay isang Batanggenyo Bisaya. Tumigil na sa Bisaya. Teka muna. Paano naman yung pagiging inchik mo? Di ba? Paano naman yung magiging inchik mo? Wala na. Tinakwil mo na ba? Ayop Matindi talaga to si Bongo, mga kababayan ko so ngayon, ang katwiran, dahil nabibisto na, yung mga tatay, kapatid, tatay, kapatid, sangkot sa mga diskaya, sa mga maanumalyang project. Na ang nag-i-expose ngayon, si Trillanes. Mga kababayan ko, ganyan kayo madaling maloko. Pinagalitan ninyo, nagalit kayo, itinakwil nyo si Trillanes, yung pala, siya pa talaga. Siya pala talaga ang totoong nagmamahal sa inyo. Kita nyo? Parang binulag lang kayo sa mga mabubuting mga gawain at pinapakita. Parang manliligaw ba? Isang pobre, si Trillanes yan. At isang mayaman, halimbawa si Duterte yan. Kahit pangit yan, gwapo na mahirap, pangit na mayaman, makapangyarihan. Ano nangyari, mga kababayan ko? Binulag kayo sa mga matatamis na salita, regalo, bigay, akala nyo mabait talaga. Hindi nyo alam. Itinakwil nyo, pinabayaan nyo. Sino? Itong manliligaw nyong itago natin sa pangalan Trillanes. Hindi nyo alam, malaki pala pangarap. Mataas ang pangarap ni Trillanes. Di ba? Ano nangyari ngayon? Nung nagsasama na kayo ni Digong, na sinagot ninyo sa panliligaw sa inyo, ayan na. Nung una, syempre, kala nyo okay talaga. Bengbang sa umaga, bengbang sa tanghali, bengbang sa gabi. Di ba? Kala nyo mahal na mahal talaga. Lagi kong binibengbang nito. Mahal na mahal ako. Iba po kasi ang pagmamahal sa makamundo. At iba naman yung pagmamahal na busilak talaga. Magkaiba yan. Natapat kayo sa pagmamahal na makamundo lang. Aba, mga kababayan, yung dating 3 times a day, nagiging once a day na lang. Lumipas ang ilang buwan, ilang linggo, yung once a day, naging once a week na lang. Lumipas pa ang mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan. Yung once a week, naging once a month na lang. Tapos ngayon, syempre, bugnutin ka na.
Balastik na yan Wala nang bengbang? Ano ba to? Ugali pa naman ng babae na mang-aaway yan, alang-alang siya bengbang. Di ba? Oo, di ba? Ang babae nang aaway, alang-alang siya bengbang. Biruin mo, once a month, bengbang mo, patay na mga kababayan. Reklamo na yung babae. Reklamo na kayo. Sabi mo, putang ina mo, degonyo. Dati, ang dami mong sinasabi, paliligayahin mo ko. Bakit ngayon? Once a month na lang ang ligaya ko. Ito na masakit, mga kababayan. Ito na ang masakit. Once a month na nga lang ang bengbang. Grabe. Panay na ang away. Kayo na ang tama, mga kababayan, siya pa may ganang magalit. Ito na mga kababayan, wala pang 3 buwan, wala pang 6 na buwan, wala pang 1 taon, lumabas ng katotohanan. Bawat salita nyo, may tama na yung bungangat mata nyo. Ginugulpi na kayo. Diba? Ganyan yung kaibahan. Oo, doon sa pinagpalit nyo. Tapos ang masakit pa, yung nakita nyong pinagpalit nyo, mga kababayan, umaasensyo, nakikilala yung pangalan, at eto na nga mga kababayan, nako, matindi na ang kalagayan. Magsisiman kayo, wala nang mangyayari, di ba? Pinagpalit nyo na ang tawag doon, maglaway na lang kayo. Maglaway na lang kayo. Grabe, di ba? Ayan. Ano nangyari? Wala na. Parang ganun lang ho yan. Parang ganun. Di ba? Nuggets nyo naman ninyo yung gusto kong ipahatid sa inyo, no? Ito na. Si Bongo. Yung kamag-anak ko, kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito. Nako, talaga. Hindi ka titigilan ni Trillanes, no? Unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Ay, Diyos ko. Ang babaw ng katwiran mo, aminin mo na, no? Sinungaling kasi yung mukha nito, Sa totoo lang, nakakabwisit ang mukha ni Bongo. Napakasinungaling, napakadrama. Sukdulan mga kababayan, pati kamag-anak, ginagamit niya na. Di ba? Saan kayo nakakita? Kung hindi ba naman masama ugali niyan? Pati ba naman kamag-anak, itatakwil mo? Hindi mo magaya sino? Si Freddy Webb, sinakripisyo pati yung pagiging sikat na senador niya noon. Alang-alang kay Hubert Webb. Sino nakaalala nun? Yung kaso na yon. Sino nakakaalala? Yung Visconde Massacre. Di ba? Aba mga kababayan ko, baka naman magkakasing edad lang tayo rito. Di ba? Baka naman Visconde Massacre. Kita nyo sinakripisyo ni Freddy Webb. Yung kanyang yung kanyang pagiging senador alang-alang sa anak kasi naniniwala siya na hindi magagawa ni Hubert Webb yun. Ngayon, napawalang sala si Hubert Webb. Bakit? Kasi napatunayan na talagang yung panahon, yung oras, yung petsa, nang nangyari yung krimen ay nasa Amerika o patay. Naibigay lahat yung mga ebidensya. Paano na? Diba? Yan yun mga kababayan ko Ang hirap, no? Pero eto, tignan nyo. Eto ang kaibahan nila. Eto, hindi man lang may paglaban yung kamag-anak niya. Parang ang style ni Bongo. Tatay, utol. Huwag kayong magtatampo Itatakwil ko lang kayo sandali. Parang ganun no? Parang ganun si Bongo. May may usapan, tatay.
Huwag kayong magtatampo sa akin ha. O, utol, huwag kang magtatampo ha. Itatakwil ko lang kayo sandali. Kailangan ko na to eh. Kailangan ko na itakwil kayo eh. Mayayari tayo sabay-sabay. Di ba? Oo, sasabihin niyan talaga. Eh kaysa naman mayari tayo. Oo, magtakwilan muna tayo. Tindi ni Bongo. Kayang isakripisyo kahit pamilya. Alang-alang sa kapangyarihan at politika. Grabe! Diba? Mga kababayan, ano? Tindi nito, si Jack Ma. Anyways, baka masuya kayo sa pagmumukha niya. Total naman eh. Kita nyo mga kababayan ha. Baka naman, pwede bang humiling? Oo, mag-like naman kayo, mag-share, mag-subscribe. Oo, biruin nyo, tapos na tayo. Kokonti pa lang yung like. Oo, di ba? Kokonti pa lang yung like eh. Lang yan na yan, kayo talaga. So paano mga kababayan ko? Paalaman na tayo. Boundary na ako eh. Our beloved Boss Mike!